Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Thursday ngayon mga kapatid at ngayon po ay September, ano ba ngayon? Ipagpaumanhin po ninyo at ako po'y nakakalimot na sa petsa. September 26. Ayan. Araw po ng Thursday, umaga po dito sa dako ng Winnipeg sa mga magpapahinga na ngayong gabi. Sa dako po ng Pilipinas, bago po kayo magpahinga ay magbulay-bulay po muna tayo ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan pong A Satisfying Life. Ayan. So if I will be defining a life that is truly satisfying, paano ko kaya ito i-define? Anong mga bagay na kailangan sa buhay? Para ito ay maging satisfying. Ang akala ng iba kapag ikaw ay merong pera, ikaw ay tanyag, ikaw ay meron ng mga bagay na gusto mo sa buhay, ay satisfying na ang buhay na yon. Ikaw kapatid ko na nakikinig sa akin ngayon, kung ikaw ang magbibigay ng definition doon sa satisfying life, how would you define it? Alam niyo mga kapatid, ang isa daw sa pinakamalungkot na araw sa buong taon ay ang araw ng Pasko. Maaaring yung iba sa inyo na nakikinig ay hindi mag-agree sapagkat sabihin nyo marahil, dapat masaya tayo pag Pasko kasi yun yung celebration ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. Pag Pasko, mababait ang mga tao, nagbibigayan ng regalo. Pag Pasko, nagpa-family reunion, nagsasama-sama, nagpapatawaran ng mga kasalanan. So, yun po yung madalas ay alam natin at yun ang madalas na narinig natin. Pero para doon sa mga walang mahal sa buhay, nasa malayong lugar, nasa gitna ng digmaan dahil isang sundalo, o kaya ay ng ibang bayan, napakalungkot po ng araw ng Pasko. In fact, ang sabi nga ng survey, napaka-depressing nito para sa iba. Lalo na yung first time lang na ng ibang bayan, umalis, pumunta sa ibang bansa, iniwan ng kanyang pamilya para maghanap buhay doon. Malungkot yung Pasko. At ang sabi nga ng surveys, depressing ito. Tinawag nga itong season of discontent. Yun daw pong Christmas season, for many, ay tinatawag itong season of discontent. If you were to believe what the commercials tells you, you would believe that contentment was something that you could be bought, you could be sprayed on, or you could rolled, inhaled, eaten, or driven. And when you had those things, you will be content or contented. Pag tinignan mo commercial, sabihin sa'yo, bumili ka nito, sasaya ka. Pag meron ka nito, kikinis ang balat mo. Pag uminom ka nito, lulusog ka. So, yun yung pangako ng mga commercials na nakikita natin sa telebisyon. At ang lagi nilang sinasabi, satisfaction guaranteed. Halimbawa, yung mga restaurant, pag kumain ka doon, ay masaya ang experience, satisfying ang experience. Yun ang ipinopromote ng mga commercials sa TV. Lahat ng ads, gano'n ang intention. Kasi kung sasabihin ng advertisement na bumili ka nito, kiss-kiss mo sa balat mo, papangit ang balat mo, may bibili ba nun? Wala naman siguro. O kaya isang gamot na sinabing, pag ininom mo ito, ay ikaw ay manghihina at ikay magkakasakit. Walang gano'n. Ang pangako lagi ng mga produktong ibinebenta, kay sasakyan man yan, kay bahay man yan, kay pagkain, food supplement, or whatever it is, ang pangako niyan, you will be satisfied. Alam nyo, ang ipinakikita ng mundo ay ganito rin. At ito rin po ang alok ni Satanas sa Panginoong Hesukristo nung pagkakataong tinukso niya ito. Gawin mo to and you will be satisfied. Sabihin mo sa bato maging tinapay. Tumalon ka dyan sa building, ikaw ay sisikat. Lumuhod ka lang sa akin, lahat yan ay mapapasayo.
all the satisfaction of this life will be yours. Just worship me. Mga minamahal na mga kapatid, ang alokasyon ni Satanas ay mga bagay na nakaka-entice sa laman at sa kagustuhan ng physical na katawan. Kaya ang mga tao, nung narinig nila yung John 10:10 na sinabi ng Panginoong Hesukristo, na ako'y naparito, hindi lamang para bigyan kayo ng buhay, kundi kasaganaan ng buhay, ay tuwan-tuwa silang nagtakbuhan sa Panginoon dahil ang paniniwala nila, everything as far as this life and all the satisfaction of this life will be theirs if they follow the Lord. Pero makikita natin mga kapatid, yung mga nagsisunod sa Panginoon, lalo na yung 12, kung ang definition ng satisfying life o nung buhay na masagana na sinasabi ng Panginoon sa John 10, ang kahulugan ay pagiging masagana sa buhay na ito, parang hindi ganon ang naging bunga sa buhay ng mga alagad. Yung mga alagad ay hindi naman naging masagana. In fact, nung isinugo sila ng Panginoon, dala-dalawa, sabi, huwag kayong magdala ng bag, huwag kayong magdala ng inyong lagayan ng pagkain. Kasi habang sumusunod kayo sa akin, kayo ay matutugunan sa inyong pangangailangan sa araw-araw. Pero the fact na hindi sila pinagdala ng anumang sisidlan, hindi sila pinag-iipon ng Panginoon ng mga bagay na material dito sa lupa. Mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba ang definisyon nung tinatawag na satisfying life? What is the secret of a satisfying life? If you could battle contentment, you could make $1 million overnight. Because that is something that many people doesn't have. Alam niyo po mga kapatid, kung maibobote lang natin yung contentment at maibebenta, magiging milyonaryo ka agad. Bakit? Kasi ito yung isang bagay na napakadalang na yata sa mundo. Pero pag tinanong mo ang tao kung gusto ba nilang maging kontento, gusto nila. Ang problema lang, hinahanap nila yung contentment sa pamamagitan ng mga bagay na pwedeng ipagkaloob ng mundo at ng lust of desires of the flesh. Kaya, tingnan po natin ang sinasabi ng ating talata sa Pilipos 4, 10-13. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Pag-aralan po natin ang mga bagay na ito kasi meron pong magandang paalala si Apostol Pablo para matutunan nating maging satisfied sa buhay na ito. Pero siguro magandang tanong, kumusta ka ngayon kapatid? Are you satisfied with what you have? Are you satisfied with your life? Pag sinabi kong buhay sa lahat ng aspeto nito, physical, emotional, spiritual, social, or mental. So, yun yung 5 aspect of human life. Yung kanyang mental stability. Are you satisfied? With your physical life, are you satisfied? With your social, are you satisfied? On how you deal with your relationship with people around work, within the scope of your family circles or friends or relatives. Are you satisfied with your relationship? Yun yung social relationship natin. Are you satisfied with your spirituality?
Are you growing spiritually? So sa 5 aspeto na ito ng buhay ng isang tao, tatanungin kita, from the rate of 1 to 10, which is 10 is the highest, kumusta ang iyong contentment? Kontento ka ba? Si Pablo po ay nagsabi, I have learned to be content whatever the circumstances. Now, ang una nating gawin ngayong umaga ay ating i-define what is contentment. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Kasi sa bawat isang individual, iba-iba ang ating definition yan. No? Kapag kami po ay nag-fishing, si Pinsang OG, lagi ko pong kasama yan noon, nung mahilig pa ho akong mag-fishing eh. Kapag nag-fishing kami ni OG, maghapon kami sa ilog, no? Fishing, maghapon. Minsan walang huli, no? Pagkatapos, pag yung medyo malapit na kaming umuwi, sasabihin namin sa isa't isa, kahit isa lang, okay na eh. Pero bago kayo may pumunta ron, nako nag-i-imagine ka, makahuli ka ng mga malalaki, makahuli ka ng 4, kasi 4 lang naman ng limit po ng isda dito eh. May mga isda, yung mga price catch, 4 lang pwede, pag sumobra ka doon, bawal na. No, at nung araw, medyo iba ang size limit. Pwede kang humuli ng isang malaking-malaki, kahit na gaano kalaki, isang beses lang, isang taon. Kaya nangangarap ako, pag pupunta sa fishing spot, na makahuli ng malaking-malaki na pickerel o yung walleye, kung tawagin. Pero pag yung maghapon na, at nandun ka maghapon, wala kang nahuli, sasabihin ko kay OG, tara, dumaan tayo dun sa Lockport. Alam nyo po yung Lockport, yung po isang lugar din dito sa Winnipeg na kung saan ang nahuhuli doon maliliit lang yung sauger na tinatawag. Ang size po noon nasa around 1 foot lang ang isa. Yun yung pinakamahaba, 1 foot. No po. Wala nga pong size limit yun before. Kahit maliit, pwede nyo hulihin. Doon po sa Lockport, saglit na oras lang, yung 4, kasi 4 nga lang po ang limit, saglit lang po ay nahuhuli. Kaya saglit lang kami doon, nakakakuha kami tig-4, uuwi na kami. At least hindi kami 0, kahit maliliit. Minsan mga kapatid, iba-iba ang definition natin ng contentment. Merong hindi makontento doon sa 4, kukuha ng marami. Merong hindi makontento doon sa maliit, hahanap ng malaki. Merong mga taong hindi makontento sa kung anong meron sila, ipagpipilitan pa nila minsan kahit alam nilang ito ay bawal. Pero ano nga ba ang contentment? Again, naitanong ko sa inyo kanina, kontento ka ba sa kung anong meron ka? Kung ano ang mga binibigay sa iyo ng buhay? Mga kapatid, contentment, it is not apathy. Contentment is independent from your circumstances. Hindi nga raw po katamaran or complacent ang contentment. Kasi akala nila kapag kontento ka na, kontento na ako rito, okay na to, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako kikilos, maghihintay na lang ako rito. Mali po yun. Ang contentment ay hindi katamaran at hindi po ito kawalan ng pagkilos. Ano ang contentment? Hindi po ito nakadepende sa iyong sirkumstansya o sa mga pangyayari ng iyong buhay. Ang pagiging contentment ay hindi nakabase sa iyong kaligayahan o doon sa sitwasyon na iyong kinalalagyan ngayon. At tandaan po natin, happiness comes from within. It is not based on what you have or what you acquired. Naniniwala po ba kayo ron? Alam niyo po ba na ang kaligayahan hindi naman sa mga bagay na meron ka sa buhay? Marami po akong kilala, may kakayahang bumili ng lahat, may kakayahang mag-acquire ng lahat, pero hindi pa rin masaya. Yung iba ang basihan ang sabi, ay pag ako'y nagkaroon lang ng ganitong pera, masaya na ako makukontento na ako, pero pag nagkaroon na ng ganong bagay, hindi pa rin naman masaya. Kasi ang katotohanan, happiness comes from within. Tama po ba? So how do you get that kind of contentment and satisfaction in life? Paano ba ito makakamit? Sabi ni Pablo, malinaw po ito sa kanyang isinulat, contentment is learned. Sabi ni Paul,
I have learned to be content whatever the circumstances. Ibig po palang sabihin, ang pagiging kontento ay natututunan. Ang problema lang, minsan ayaw nilang matutunan ito. Ayaw kasi nilang pag-aralan. So being content is not something that is instant in a one-time experience. It is learned, a constant studying, a constant reminding, a constant thing na dapat mong nilulook forward every day. Dapat nga daw po pagising sa umaga, ang una mong ilagay sa iyong isipan, kontento ako. Hindi dahil meron ka nito, meron kang ganon, meron ka ng mga bagay na wala ang iba. Pero kontento ka dahil pinipilit mong piliing maging kontento at matutunan ito. Tandaan po ninyo, contentment is not something that's instant. Life is a school of contentment. And the problem is most people never learn to enroll with it. Hindi ka po matututo kapag hindi ka naka-enroll eh. Amen? Mga kapatid, kung ang buhay ay paaralan ng pagiging kontento, kailangan kang mag-enroll dito. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na sa bawat araw ay araling maging kontento. Or else, you will die unfulfilled, unsatisfied, and unhappy. Tama? Now, sagutin natin yung tanong, how do you learn contentment? Paano matututunan ito? Kung ang buhay ay school of contentment, papaano mo matututunang maging kontento? Si Apostol Pablo, sa kanyang talata dito sa Pilipos, ay nagbigay ng 4 na lesson na dapat nating matutunan in order to be content. Ano ang tinuro ni Pablo? 1. Learn to avoid comparisons. Ayan. Alam niyo po ba mga kapatid, comparing yourself to others always leads to discontent. Magkumpara ka. Subukan mong magkumpara. Ang problema natin kinukumpara natin yung mga bagay na hindi tayo nasasatisfied doon sa mga bagay na meron ng iba. Lalo na kung ikaw ay inggitero. No po? Lahat ng bagay na nangyayari sa iyong kapwa, kinukumpara mo sa sarili mo, anong magiging bunga nito sa iyo? Ang sabi ni Pablo sa verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Ano po ang pinakikita ng Philippians 4:11? Una, hindi po sinasabi diyan na si Pablo'y maalwan ang buhay, asensado at meron ng lahat. Sinasabi diyan ni Pablo may pangangailangan siya. Pero hindi niya sinasabi ang bagay na ito para manghingi. Hindi niya sinasabi ang mga bagay na ito para makakolekta sa mga simbahan ng mga pangangailangan niya. In fact, ang sabi nga niya sa mga ito, bagamat may pangangailangan ako ngayon, hindi ko sinasabi ito sa inyo para bigyan niyo ako. Natutunan kong maging kontento kung anong meron ako sa bawat sirkumstansya. Hindi niya kinukumpara yung sarili niya. Because comparing yourself to others always leads to discontent. Mga kapatid, sasabihin ko ito sa inyo. If you want to learn to be content, you have to avoid comparisons. Huwag kang magkukumpara ng iyong mga anak sa iba. Huwag kang magkukumpara ng iyong asawa, ng iyong relationship sa iba. Dahil magbubunga lang ito sa iyo ng pagiging hindi kontento. Lalo naman ang mga material na bagay. Huwag kang magkukumpara ng iyong sasakyan, ng iyong bahay, ng dami ng ari-arian o ng pera sa bangko. Huwag na huwag. There will always be people that make more money kesa sa iyo. You have greater opportunity o merong greater opportunities higit kesa sa iyo. May mga tao na
Kokonti marahil ang problema kesa sa'yo. Ano ngayon? Hindi po ba mga kapatid? Wala naman bearing yon para sa yung personal na happiness. Kung meron siya nun, di praise the Lord. Huwag mong ikumpara ang sarili mo ron kasi wala namang maidadagdag yon para maging satisfying ang buhay mo. Pag iyon ang tiningnan mo at ikinumpara mo ang buhay mo, sa halip na maging masaya ka, lalo kang nagiging unhappy. Nagiging unsatisfied. Tama mga kapatid. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, we don't look around at what we see right now. Ano yun? The troubles all around. But he looked forward to the joys in heaven. The troubles will soon be over, but the joys will surely come. And it will last forever. Ano sabi ni Pablo? Para hindi siya magkaroon ng discontentment, saan niya itinuon ang kanyang paningin? Look at that. 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Nakita niyo po mga kapatid ang sikreto ni Pablo? Sa halip na ituon ko ang aking mga paningin sa mga bagay na aking nakikita, ituon ko sa nangyayari sa aking kapitbahay, sa tagumpay ng aking kapitbahay, sa kotse ng aking kapitbahay, sa sexing asawa ng aking kapitbahay, sa mga mabubuting bagay na nangyayari sa kapitbahay, sa promotion ng kapitbahay, sa bagong telebisyon ng kapitbahay, ituon ko na lang ang aking mga mata sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Yun yung mga bagay na espiritual. Ito ang maglalayo sa iyo sa mga bagay na nakakatukso para magkumpara. Amen? Meron po mga kapatid na tinatawag na misconception about happiness. Ito kasi ang misconception ng mga tao. 3 to Una, 3 misconception about happiness. Ang akala ng marami, I must have what others have to be happy. Kapatid, maging honest ka ngayon. Hindi ba minsan nangyayari din sa atin ito? Di ba minsan karanasan din natin ito? Na para ka maging masaya, iniisip mo, sana meron din ako nun. Kung meron lang ako nang meron siya, magiging masaya ako. Pero alam niyo mga kapatid, this is a myth. A myth behind all fashions and all things that promoted around us. This is not true. Alam niyo, hindi naman yan katotohanan eh. Minsan, pag meron ka na nung bagay na meron ng iba, sasabihin mo, magiging masaya ka na. Pero kailan matatapos yung meron ng iba? Meron si Pedro nito, gusto mo magkaroon ng kay Pedro. Si Juan, meron din ng wala si Pedro, gugustuhin mo rin yung meron si Juan. Walang katapusang paghahangad yan. At kapag iyon ang naging panuntunan at goal mo sa buhay, kailan ka talaga magiging masaya? Sabi ni Pablo, sa halip na gawin ko yan, ituon ko ang aking paningin sa mga bagay na hindi ko maiiwanan. Sa mga bagay na aking dadalahin. At ano yun? Yung mga bagay na eternal. Yung hindi nakikita ng mata, mga bagay na espiritual. Amen? So, pangalawa, I must be liked by everyone to be happy. Para ako maging masaya, kailangan magustuhan nila ako. Kaya nga po, di ba? Kaya may Facebook ang marami para maraming friends. May Instagram yung marami para maraming subscribers. Maraming mga ipinopost yung iba sa kanilang mga social media para makagather ng maraming likes, ng approve, ng thumbs up, ng hugs, ng love, at kung ano-ano pa. Ayaw natin ng haters. Ayaw natin ng bashers. Alam nyo, very ironic na sinasabi ni Dr. Willie Ong na ang kanyang karamdaman
ay bunga ng mga bashers. Nakakatawa, no? Matalino naman siya. Nag-aaral naman siya. Alam niya na sa social media, kapag nag-post ka, hindi lahat ng ipopost mo'y gugustuhin ng tao. Hindi lahat ng iyong mga gagawin ay a-approve ng tao kahit gaano kaganda intention mo. Sabi ni Dr. Willie, gusto ko lang naman maglingkod. Gusto ko lang naman maging paglingkuran at gumawa ng mga batas para sa ikagaganda ng Pilipinas at sa ikasusulong ng kanyang politika. Kaya siya tumakbo. Ano ba yun? Vice President yata tinakbo niya. Nung time ni Isko Moreno, yun ang kapartner niya, katandem niya noon eh. At nung natalo siya, naku, lahat ng mga bashing, tinake niya seriously. At ang sabi niya dahil doon, na-depress siya. Nung siya'y natalo, sabi ng mga tao, kahit anong gawin mo, hindi ka naman mananalo. No? Sana naisip ni Dr. Willie Ong na talagang paano ka mananalo, ubod ng dumi ng politika. At kung maganda layunin mo, huwag kang sasali sa politika, mahahawa ka dyan. Ito nga si Benny Abante, obispo yan ng Baptist Church. Dati naman mahusay yan, dati naman magaling na pastor yan, ngayon corrupt na rin. Naglilitawan niya yung mga pinaggagawa ni Benny Abante. Ipinagmamalaki niya yung katakot-takot niyang sasakyan, yung kanyang mga mamahaling belt. No, nakita natin yan sa social media niya. Saan galing yan? Dalawang bagay lang yan. It's either corrupt kang politician o congressman o corrupt kang obispo ng iyong simbahan. Nakuha niyo po mga kapatid? So yung hanap, yung gathering of likes and approval of men, wala dyan ang kaligayahan. Alam niyo po mga kapatid, sinubo ko rin yan eh. Sinubukan ko rin mag-YouTube eh. No? Yung Ruel Camia TV. No? Nung una po, tunto ako kasi sa isang araw lang, meron po nagsusubscribe na 1,000 people sa aking channel. Tuntua po ko araw-araw, tinitingnan ko po, lalo na po nung naka 1 million views na po yung aking isang video. Araw-araw, daan-daan ang dumadagdag sa YouTube channel ko. Kasi po, ipinopromote ng YouTube yan eh. Pag nagkaroon ka ng isang viral video, ang gagawin ng YouTube, lagi kang iibabaw, no? Kaya lagi ikaw ang nakikita ng mga tao. Kaya nung araw po, maniwala kayo hindi, na-engross din ako. Sabi ko, naku, ganito pala to. Nakakatuwa, ang daming subscribers. Tapos ang dami nilang magandang mga sinasabi. Yung mga tao nagko-comment na, ang ganda namang magsalita nito, ang husay namang magpaliwanag. Pero nung lumaon, no, nakakakita na rin ako, ano ba yan? Ang haba naman. Pwede namang shortcutin. Ang dami sinasabi. Manong diretso na lang doon sa kanyang paggagawa ng kimchi at kung ano-ano pa. Dahil ang buhay mo'y nasa social media at pinayagan mo ito, ano mangyayari sa iyo? Ang akala mo na kapag ikaw ay nagustuhan, magiging masaya ka, mga kapatid, almost 35,000 na po ang subscriber ko sa YouTube. Pero iniwan ko ito. Tinigil ko po yung paggawa ng mga content doon na dating pinagkakakitaan ko. Maniwala ho kayo o hindi, milyon-milyon ang kinikita ng mga YouTuber. Napakalakas kumita dyan. At ako po mga kapatid, aaminin ko sa inyo, malaki ang kinita ko sa YouTube, yung Ruel Camia TV. Pero anong bagay ang siyang nakapagpatigil sa akin? Hindi ako masaya. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako pastor, YouTuber na ako. Araw-araw sa halip na, magandang umaga mga kapatid, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Hindi, ang video ko, welcome to Ruel Camia TV. Sa isa araw pong ito, magluluto tayo ulit at samahan niyo ako magluto. Sa halip na mangangaral ako ng Ebanghelyo, sa halip na welcome sa pag-aaral ng Ebanghelyo, luto at kung ano-anong mga bagay ang ginagawa ko, nakalaunan hindi rin nagbigay ng satisfaction. Hindi rin ako masaya. Kaya misconception yun. Kala natin pag maraming likes, maraming subscribers, alam niyo mga kapatid, sino ba yung mga malalaking YouTuber dyan? Si Ivana Alawi. Sino po ang babaeng
hindi ipagpapalit yung kanyang buhay para lang maging Ivana Alawi. O kaya maging Tony Gonzaga, maging Alex Gonzaga, o maging Rafi Tulfo. Pero mga kapatid, be honest. Pag ikaw na ba yon, nagkaroon ka ng milyong-milyong subscribers, guarantee ba yon na ikay magiging masaya? Many people spend so much time trying to win the approval of others, and you cannot go through life without some disapproval. At ito nangyari kay Dr. Willie Ong. Nung ang mga narinig na niya ay mga negative comments, mga bashing ng mga tao, sabi niya, it cost him his health. So, kahit anong gawin mo, somebody is not going to like it. Even the Lord Jesus, si Jesus na nga mismo hindi naman niya naplis ang lahat. Only a fool would try to do what Jesus couldn't do. Po? Hindi naman naparito ang Panginoong Yesus para magustuhan Hindi po ba? And you don't need everybody's approval to be happy. Misconception yon. At pangatlo, na misconception, having more will make me happier. Pag nagkaroon ako ng ganito, masaya na ako. Pag meron akong ganon, masaya na ako. Pero ang totoo, hindi yan totoo. Sa Luke chapter 12, makikita naman natin yung lalaking mayaman, marami ng ari-arian, puno na yung kanyang barn. Hindi pa rin siya tumigil. Nagtanim pa rin ng marami, umani ng marami, at nung sobrang dami na, sabi niya, gigibain ko na to, tatayo ako ng bago. At kapag ito'y punong-puno na, magiging masaya ako, sasabihin ko sa kaluluwa, masaya, eat, drink, and be merry. Ang tanong, paano sa susunod na taniman? Titigil ka na ba? Hindi. Magtatanim ka pa rin. Saan mo ilalagay yung mga anihin mo pa rin doon? Ganon din mga kapatid, it will never satisfied and it will not make you a lot more happier. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, 6-8. But godliness with contentment is great gain. Ito ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Ang nakapagbibigay ng pakinabang sa buhay na ito ay ang pagiging makadiyos at pagiging kontento. Bakit? Sabi ng verse 7, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of it. Anong sabi ni Pablo? Kung meron kang pagkain, meron kang kasuotan, na dapat maging kontento na. Amen? Ang problema, pag may pagkain, depende yan. Anong klaseng pagkain yan? Kailangan niyang pagkain na yan, talaga namang bongga at satisfying. Di ba ang purpose lang naman ng pagkain para mabusog? Kasuotan, hindi basta kasuotan. Kailangan yan signature. Kailangan yan branded. Nung araw, natatandaan ko, ginawa at nilikha naman yung bag para lagayan lang ng mga abubot at kung ano-ano. Pero ngayon, ang bag ay lifestyle. At ito po mga kapatid ay hindi lang lagayan. Ito po ay status symbol. Kapag ang iyong bag ay mamahalin, Louis Vuitton, Hermes, hindi na basta lagayan. In fact, yung mga bag pan-display at pagpapakita ng estado sa buhay. Nakuha niyo po mga kapatid. Meron pong tinatawag na mga pet lovers. Mahilig mag-aso, mag-alaga ng hayop. Pero alam niyo po ba, pati pag-aalaga ng hayop at pag-aalaga ng aso sa panahon ngayon, it is not for the purpose of loving an animal. Kasi nung araw, naalala ko po, nung maliliit kami, ang aso namin, puro Aspin. Wala naman pong mga aso nun na branded. O yung mga asong merong lahi.
madalang, no po. Ang alam ko pang lahi nga ng aso nung araw, nung bata pa ako, mga German Shepherd lang, yung mga yan. Ngayon po, katakot-takot ang lahi ng aso Nagbi-breed, crossbreed na. At yung pong lumilitaw na mga maliliit, yung mga teacup, status symbol yan. Pag may akay-akay kang maliit na aso at dala-dala mo sa pasyalan, status symbol, mayaman tong taong to kasi mamahalin yung kanyang aso. Wala naman po sigurong pupunta sa mall, ang akay-akay aspin. O kaya asong kalye, asong Pinoy. Wala, kasi status symbol na yun At minsan, hindi nag-aalaga ng aso for the sake of loving the animal, kundi para sa kanilang mga sariling status. Having that will make me happy. Having those will make me happy. Pero take note, those are misconception only. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, pakinggan nyo ito. All possessions are temporary. They are just loaned to us. We use them while we are here on earth. No, hindi po yan madadala kahit saan. Have a good time with them, enjoy them, use them for God's glory, but they are not going to last. Don't get an obsession with possessions. Screenshot mga kapatid. Screenshot niyo yan, then post niyo sa timeline niyo. Lahat ng pag-aari, temporary lang. Anong meron ka ngayon na prized possession na akala mo ay hindi mawawala sa'yo? Tandaan natin mga kapatid, ang root problem ay comparing yourself to others. Hindi ka makukontento kapag lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Tama? How do we learn contentment? 1, learn to avoid comparisons. And number 2, learn to accept changes. Ayan. Ano yung mga bagay na kinatatakutan natin sa buhay? Yung mga pagbabago. Takot tayo sa mga changes. Especially, kung ikaw ay naandoon sa alta sosyedad. Anong katatakutan mo? Naku, matatakot kang bumagsak ang stock market, bumagsak ang negosyo, humina ang negosyo, katatakutan mo yan. Bakit? Hindi ka na sanay doon sa dating buhay, dumating ka na sa pag-asenso, may kaya ka na, maganda na takbo ng buhay mo. Any changes that will jeopardize that lifestyle, naku, kinatatakutan yan. Kaya yung iba hindi talaga makontento, kayo dito, kayo doon, walang tigil, baka kasi bumalik sila sa dati nilang buhay. Pero mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, life is full of ups and downs. Sa lahat ng aspeto yan, emotional, physical, mental, and financial. Ups and downs yan. Wala kang guarantee yan. Minsan, emotionally, ang saya-saya mo. Pero all of a sudden, bigla, ang lungkot-lungkot mo. Physically, akala mo, lakas-lakas mo kasi exercise ka ng exercise. Yun pong si Doc Willie Ong, sino mag-aakalang may sakit siya? Cardiologist, alaga ang puso, alam niya ang mga medical term. Habang ipinapaliwanag niya nga yung kanyang sarcoma, ini-educate niya yung mga tao about sarcoma, alam niya ang mga term na ginagamit, alam niya ang ibig sabihin ng mga bagay na yon. Pinaliwanag niya ang kanyang sarcoma, nasa likod ng kanyang puso, nakadikit sa kanyang spinal column. Alam niya ang mga terms. Physically, sinong mag-aakala na dating malusog, masiglang Willie Ong, ay ngayon ay butot balat. And it takes a toll on him mentally. Pag nagsasalita siya, parang hindi na normal. Kinukwento niya ang kanyang mga panag-inip, kinukwento niya yung mga kung ano-ano, marahil epekto na rin ng gamot na kanyang tinitake at ng chemotherapy. Naapektuhan siya mentally. At hindi lang yon, financially. Gaano kamahal ang magpagamot sa Singapore? Gaano kamahal ang sessions ng cancer treatment? Kaya yung mga inipon, mga kinita, yung mga bagay na dati niya na-acquire,
unti-unti ito ay maaapektuhan. Life is full of ups and downs. At iyan po mga kapatid, ay katotohanan. There is nothing certain in life except change. Wala daw pong permanente sa buhay kung hindi ang pagbabago. Change is certain. Amen? Now, tatanungin kita ngayon na nakikinig sa akin, how do you handle changes? How well do you handle change? How well do you handle when things are shaken up a little? Paano mo i-handle kapag niliglig ka? Inuga ka? Inuga ang iyong negosyo? Inuga ang relationship mo sa iyong asawa? Inuga ang relationship ng iyong mga anak? Paano mo i-handle ito? Sa kasaysayan nga ni Job, isang araw lang, inuga ang lahat. Inuga ang kanyang mga ari-arian, inuga ang buhay ng kanyang mga anak, inuga ang kanyang personal na kalusugan, inuga ang kanyang mental stability. Pero what holds the man ay ang kanyang spirituality. Sa kabila ng inuga ang lahat ng iyon, yung kanyang spiritual na buhay matibay. Yung kanyang pananampalataya malakas. Ang pagtitiwala niya sa Diyos ganun na lamang at ang sabi niya, Diyos ang nagbigay. Diyos ang babawi niyan. Wala akong kontrol sa mga pagbabago ng buhay. Tatanggapin ko ito dahil alam ko may plano ang Diyos. Amen? Ngayon mga kapatid, ikaw, how well do you handle things that are shaken up a little? Natatakot ka ba? Nagiging moody? Nagagalit? Or uptight? Sabi ni Pablo, that one of the secrets of learning to be content in life is the ability to adjust to all kind of circumstances and change. Amen? Kailangan nating matutunan ito. At ang sabi ni Pablo, I have learned. Hindi po ito rocket science. Ito po ay pwedeng matutunan. Paul says you need to learn to adjust to it. Your happiness in life will largely dependent upon your ability to adapt, adjust, be flexible. Amen? Ang realidad, change is going to happen whether you like it or not. In fact, bawat araw pagbabago . Bawat araw, karagdagang puting buhok, karagdagang pileges sa noo, karagdagang kulubot sa ating mga balat, at karagdagang paghina ng ating katawan. We cannot avoid that. Kaya po sa verse 12, ano sabi? Philippians 4:12, ano sabi ni Pablo dyan? I know what it is to be in need. There are times of need. And I know what it is to have plenty. May panahon naman na hayayhay at masagana. Ang sabi ni Pablo, I have learned the secret of being content in any and every situation. Yun ang maganda. Yung matutunan nating maging kontento whether in need and whether in plenty. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ang ganda, di po ba? Ano sinasabi ni Pablo rito? Paul says he's been good, there been good times and bad times. He have seen good times and he have seen bad times. Anong experience anong tinuro ng experience na ito kay Paul? Ang sabi niya, I have learned to be content. Sa ibang translation, ang term na ginamit kay Berkeley, ang sabi, I have learned to be independent of circumstances. And my dear brothers and sisters, that is a secret of satisfaction. Tandaan po ninyo, you don't get your joys or happiness out of things, out of people, out of possessions,
out of pleasures, profits, popularity, or prestige. Paul says, I have learned to be independent of circumstances. Hindi nakakontento ang kaligayahan ko sa mga bagay, sa tao, sa pag-aari, sa pleasure, sa pakinabang, sa popularidad, at sa aking, ano ba yung prestige? Hindi ko Tagalog. Basta, prestige. So, when he is writing this, Paul is old, lonely, and during that time, he was in a cold Roman prison. Malayo siya sa kanyang mga kaibigan, yet he continually said, I can handle this. No problem, I cannot cope. Why? I have learned to be content. Sabi ni Paul, I avoid comparing myself to others. I have learned to adjust to change. I am flexible. And you, my dear brothers and sisters, listening to me right now, we must be flexible because circumstances usually are not flexible. We cannot tailor-made our circumstances. We cannot put it to fit on whatever we want. Tatakbo ang mundo ayon sa kanyang sariling gulong. Hindi ito gugulong ayon sa gusto natin. Merong isang nagpapatakbo nito, siya ang makapangyarihan, alam niya kung anong mabuti, alam niya kung anong kanyang gagawin. At hindi ito tatakbo sa sarili nating kagustuhan. Huwag niyong ipalagay na palibasa Kristiyano ka, makiklaim mo ito, makukumand mo ito, maidideclare mo ito, niloloko nyo lang ang mga sarili ninyo. Wala tayong kapangyarihan doon, nabubuhay tayo sa pagtitiwala, sa pag-asa, sa buhay na Diyos na ang lahat ng kanyang ginagawa, ginagawa niya ayon sa kanyang maibigan kasi iyon ang tingin niyang tama. Tama? Paul the Apostle says, no matter what I go through, I am not a victim. I chose not to be a victim. No matter what people do to me, they're not going to control my life. No matter what hurt, experience, or difficulty I go through, and I have every reason to have bad memories, but I will not let those things victimize me. I am independent of circumstances, and that is real freedom. Amen? When you say that I am not controlled by my circumstances, that I am not manipulated by the external things in life, that's satisfaction. Yung hindi ka na nakokontrol ng sirkumstansya, hindi ka nakokontrol ng mga tao sa paligid mo, hindi ka nakokontrol ng mga pagbabago, then you are started to learn to being satisfied. Amen? So, there are three kinds of circumstances in life. Pakinggan nyo to. May tatlong klase ng circumstansya sa buhay eh. One, those I can control and I do. Yung unang circumstansya, yung mga bagay na may control ka, kaya mong baguhin. Ano-ano yan? Halimbawa, pag nanonood ka ng TV, ang ganda ngayon may remote eh. Pwede mong ilipat kung saan mo gusto. Kaya mong kontrolin yan. No? Kung ikay nagutom, kaya mong kumain. Mamili ng kakainin. Ilagay sa sikmura ang anumang pagkain. Those you can control and you can do. Tama? Pero meron pang isang circumstansya. Ito yung those I can control and I don't. Ito yung delikado eh. This is not excuse for laziness. Tandaan po ninyo, contentment is not laziness or complacency. If you can change a situation, you don't need contentment.
you need to get up and do something about it. Tama? Kapag kaya mong baguhin ang isang sitwasyon, hindi mo kailangan ng contentment. Ang kailangan mong gawin, tumayo ka at baguhin mo ang circumstances. Halimbawa, bigyan ko kayo one example. Alam mo, na ang addiction sa sugal ay problema. Tanong, kaya mong kontrolin? Yes. Pero ayaw mo lang. Halimbawa, illicit affair. Sino ba ang nagtulak sa'yo para pumasok dyan? Immoral activities. Sino ba nagtulak sa'yo para gawin yan? Ikaw. Tanong, kaya mong kontrolin? Yes. Pero ayaw mo. At marami pong tao nasa ganong sirkumstansya. Kaya naman nilang kontrolin, ayaw lang nila. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, ay nasa ganitong sirkumstansya, hindi ka masasatisfied and you don't need contentment. Hindi mo kailangan makontento sa pagiging kabit. Nabasa ko ang article nitong si... pangalan nun, yung pong 35 taon ng kabit ni si Gretchen Barreto. Yun, alam niyo, medyo umiidad na, nakakalimutan ko na. Si Gretchen Barreto sa isang article, buong pagmamalaki na sinasabi niyang 35 years na siyang kabit. Naging normal sa mundo ang pagiging kabit dahil maganda ang buhay ni Gretchen Barreto. Siya ngayon ang panuntunan ng mga kabit. Sino ba yun? Yung kanyang kabit. Anyway, kung hindi ko na alam kung sino yun. Basta, yun ang nabasa kong article. Ngayon ang tanong, sino ba naglagay sa kanya sa circumstansyang yon? Eh di siya. She chose to be kabit, a mistress for 35 years. Ngayon, ang tanong, may control siya doon? Yes. Meron siyang control. Ayaw niya lang umalis. At sa kanya, normal na yon. Kung anumang sirkumstansya ng buhay mo, tanungin mo sarili mo, may control ba ako dito? Kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, sa pagiging walang pera, may control ka ba dyan? Yes. Pwede ka naman siguro magtrabaho pa. Ayaw mo lang. May mga bagay sa buhay natin na nandun tayo, may control tayo, ayaw lang nating baguhin. Hindi mo kailangan ng contentment dyan. Ang kailangan mo dyan, aksyon. Amen? Pangatlo, those I cannot control, and there are many in life. Ito mabigat. Marami sa buhay natin ang sirkumstansya na wala tayong control. And this is where you need contentment. Saan daw natin kailangan ng contentment? Sa pangatlong ito. In the uncontrollable circumstances of life. Things that are beyond your power. You have done the best you could, but they are still out of your hands. And that is where you need to learn to relax and trust God. Adjust and avoid comparing yourself. Sometimes we have to adjust, not to circumstances, but to people when they don't change. Ano sabi ng Romans 12:18? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. The key to adjusting is a sense of humor. The people who are the most emotionally balanced and stable in life are those who have developed a keen sense of humor. Minsan may mga bagay na kailangan na lang natin talagang tawanan. Kailangan na lang nating tanggapin. No? May kanta nga si Freddie Aguilar tawanan mo ang iyong problema. Mali pa to, no? O di tawa kayo mga kapatid. At least, napatawa ko kayo. Rather than being devastated by problems, those people somehow find something funny in it all. Even in tragedy, they can see humor here and there.
Kaya ako mahilig akong manood ng mga nakakatawa. Si Bemax TV. Ewan ko, kilala nyo ba yung si Bemax at saka si Borloloy? Araw-araw meron silang mga short videos ng mga kalokohan. Natatawa din ako sa mga pinagagagawa nila. Because if you don't adjust, you'll break down or burn out. Circumstances demand flexibility in life. Tama? So ano-ano na yung natutunan natin? How do you learn contentment? 1, learn to avoid comparisons. 2, learn to accept changes. At yung pangatlo, lean on Christ's power. Instead of just depending on my own effort to make it through, anong dapat gawin? I must learn to draw on Christ's power. Ito ngayon yung paboritong verse ng bawat isa. Verse 13 ng Philippians 4. I can do all this through Him who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. No? Do you know how you know when you are depending on your own? Magandang tanong, ano? Hindi naman redundant ba yung tama ba grammar ko? No, pakinggan niyo po ito. How do you know when you are depending on your own power? Paano mo malalaman na ikaw, paano mo malalaman na alam mo na ikaw ay dumidepende sa iyong kapangyarihan? Ang sagot, kapag ikaw ay pagod. Tandaan po ninyo, malalaman mong nakadepende ka sa iyong kapangyarihan kapag ikaw ay pagod sa ginagawa mo. Nabanggit ko po sa inyo, no, hindi sa pagyayabang last week, 11 sermon pala ang nagawa ko sa loob ng 1 linggo. Ngayon po, itong week na ito, nag-start noong Sunday, Lord's Day. Sunday, speaker po ako. Ang title po ng sermon ko ng Sunday, Let the Fire of the Gospel Burn. Sinermon ko po ito sa Winnipeg, Unida sa aming worship service. Nung Monday, What to do in the Dark Valley. Ito po ang isinermon ko sa inyo sa Tinig ng Pag-asa. Nung Tuesday sa umaga, Justification. Ipinaliwanag po natin ang kahulugan na ito, bunga ng request ng isang kapatid. Nung gabi, sa mga kapatiran sa San Diego, sa California, ang tinalakay ko, bawal na pag-ibig. Kahapon, ang itinalakay ko po sa Tinig ng Pag-asa, time of waiting. Mula po Sunday, nakaka-5 sermon na po ako. Pang-6 ito. Now, ang tanong, paano ko malalaman kung ang aking ginagawa ay nakadepende sa aking kapangyarihan? Nakakapagod. May nagtatanong siguro sa inyo, Pastor Will, hindi kami napapagod. Minsan nafo-frustrate. Pero mapagod sa gawain ito? Hindi. Bakit? Nagbibigay po ito sa akin ng sense of satisfaction. I am satisfied on what I am doing. It is not because it is I and my power that pushes me to do these things, but it is Christ and His power. Fatigue comes from living life on your own resources rather than on the resources of God. Sasabihin ko po sa inyo, biyaya lang ng Diyos ang lahat. I can do all things through Christ. Biyaya lang ng lakas ng Panginoong Hesukristo. Amen? O, review tayo uli. How do you learn contentment? 1, learn to avoid comparisons. Huwag na huwag magkukumpara. 2, learn to accept changes. The only constant thing in this world is change. Accept those changes and learn to adapt and cope. 3, lean on Christ's power. And the last, learn to trust God for provisions. Ito po yung talata na hindi ko na idagdag. Kasi
nasa verse 19 pa ito ng Philippians 4. Pero nilundagan ko po ito, nais kong isama sa ating pag-aaral kasi isa to sa paraan para tayo makontento. And this is the secret of a satisfying life. Verse 19, Philippians 4. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen? He will meet all. Not some, not those religious things, but all. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga may insurance dito, sino po rito ang bumili ng insurance policy? When you buy an insurance policy, babasahin mo to, hindi po ba? At anong una mong titingnan sa insurance policy? Yung coverage. Bago mo tingnan yung babayaran mo monthly or anything that you will be paying for that insurance, titingnan mo yung coverage. Kapag nalaman mo na kung ano yung covered, mag-aalala ka pa ba? You don't need to worry about it. It is covered. Yung pumbahay, may insurance. Pag nasunog, di babayad na insurance. Yung kotse, may insurance. Pag nabangga, problema yung papagawa. Hindi. O maliban, kasi depende yung insurance. Meron pong TPL lang. Ang covered lang ay yung mga tao. Yung third party liability tawag doon. Pero merong comprehensive insurance. Kapag sinabing comprehensive, lahat po yun. Bumper to bumper, lahat ng masisira, pati yung nabangga mo, kung ikaw nakabangga, lahat yun covered, pati tao. Pag ikay nag-insure ng isang bagay, hindi mo na to dapat pag-aalalahanan. Covered ito. Alam niyo po ba na ang Biblia is also God's insurance policy? There are 6,000 promises in the Bible. Ang kailangan lang panghawakan. Panampalatayanan. Kasi walang dot, walang period, ni single iota or verse or minuscule verse in the Bible na binanggit ang hindi mangyayari. Lahat yun will surely come to pass. Kaya sa Matthew 6:31 to 33, ang paalala dyan, do not worry. Saan ka kukuha ng pagkain? Ano ang iinumin? Ano ang iyong bibihisin? Ang sabi po, your heavenly Father knows you need all these things. Instead, be concerned about everything else with God's kingdom. Yun daw ang ating maging concern. Yung mga bagay na makalangit, tungkol sa kaharian ng Diyos. And He will provide everything. Seek ye first the kingdom, and all these things will be added. Alam niyo po ang real reason why people are unhappy, unsatisfied, and unfulfilled is because Jesus Christ is not the center of their lives. Yan ang reason. Ang reason kung bakit maraming taong hindi masaya, hindi satisfied, unfulfilled, ay dahil wala ang Kristo sa kanilang buhay. They are looking for fulfillment in all the wrong places. They run from this to that, looking for something that is going to satisfy them. From relationship to relationship, from job to job, from hobby to hobby, to sports to recreation, at lahat ng uso, therapy dito, therapy doon, libro dito, libro doon, seminar dito, seminar doon, looking for the key of satisfaction. But God has laid it out very clearly. You were made with God, and in the creation of God, there is that vacuum in your life that nothing will fill but God alone. Kay Kristo lang natin matatagpuan yun. And when you try to find satisfaction in life
through people, fads, popularity, prestige, I'll guarantee you, they don't last. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.